So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So medyo ibang-iba yung ating ambience. So ang gagawin natin is of course i-unbox natin ang bagong labas or newly released na smartphone mula sa Xiaomi, which is ito siya. Nakabalot pa. The Xiaomi Redmi Note 14. Ito yung unboxan natin ngayon dito sa ating YouTube channel. Maganda kaya itong budget smartphone ngayon ni Xiaomi. Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan mga J-Vlog, ayan, dumating na yung in-order nating Xiaomi Redmi Note 14. So shoutout sa mga nakapag-purchase nitong smartphone na to dahil maganda yung deal ni Xiaomi dito sa launch date ng Xiaomi Redmi Note 14 4G kasi mayroong libreng may libreng smartwatch na kasama to na Xiaomi Smart Band 8 na ang SRP nun is around 2,000 pesos. So yun, I think ang promo nila is until January 2025 sa with Smart Band 8 na kasama. So nakuha rin natin yan. Ito yun, suot na niya na yung Smart Band. Hindi ko nakikita yan. Nasuot niya na yung Smart Band 8. Kinuha niya na agad nung pinurchase natin itong Xiaomi Redmi Note 14 4G. Pero quick reminder lang, pagbibili nyo to is syempre mas mura siya sa official store ni Xiaomi sa Shopee. So nakuha ko lang siya around 6,000 pesos. 6,000 plus for the Xiaomi Redmi Note 14 4G. Pero ang SRP po neto is nasa around 8GB 128 itong ating na-purchase. Hindi, 6GB 128 yung ating na-purchase. So ayun pala mga J-Vlog, ito palang 6GB 128 is Shopee exclusive shop. So meron siyang price tag na 7,999 or almost 8,000 pesos. Again, nakuha lang natin ito ng 6 plus sa Shopee. So very good deal with the free Smart Band 8. Pero yung 8GB 128 na ito is around 8,999 or almost 9,000 pesos. Tapos 8GB 256 is 9,999 or almost 10,000 pesos for the 8GB 256 na Xiaomi Redmi Note 14 4G. And again, available po ito sa Shopee and sa Lazada. At kung interested kayo mag-purchase na itong smartphone na ito, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. I-check nyo na lang mga J-Vlog. So, ang nakuha natin color is the ocean blue. At shoutout din pala sa mga nakanood ng first impressions ko dito. Sabi ko nga sa inyo, isa-unbox, review, and game test natin itong Xiaomi Redmi Note 14 4G. So tara, check natin to. Samahan nyo i-unbox itong smartphone na to. So ito ang box ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. So sa gilid is meron tayo ditong powered by Xiaomi HyperOS. So ang nito is Android 14 with HyperOS 1. Pero syempre there's a possibility na map dito sa Android 15 with HyperOS 2. So, 6GB 128 Ocean Blue. Syempre sa gilid dito is the Redmi Note 14 with your favorite Google Apps, diba? So, open na natin itong smartphone na to. So, meron siyang 108 megapixel AI camera. So, ang fino-focus ni Xiaomi this time when it comes sa Xiaomi Redmi Note 14 4G is the camera AI nila. At syempre, mas bigger na yung battery niya compare sa kanyang predecessor which is the Xiaomi Redmi Note 13 4G. So, eto na. Ayan, bubungan sa atin, Redmi. And syempre ito na yung smartphone itself. Ayan siya. So meron tayong quick specs dito sa smartphone. Meron tayong 108 megapixel AI camera, 5,000 mAh battery capacity with MediaTek Helio G99 Ultra, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz screen refresh rate. And itong maganda dito sa smartphone na to dahil in-display fingerprint scanner na ang Xiaomi Redmi Note 14. Again, 4G. It's a big leap doon sa mga entry-level smartphones na naka in-display fingerprint scanner na. So meron tayo ditong inclusions na 33 watt fast charging brick. Ayan siya. Again, let's check kung ilan ba yung watts lang nitong Xiaomi Redmi Note 14. Kasi doon sa Poco C75 ata yun. Capable lang siya ng 18 watts pero binigay is 33 watts. Check natin dito. Yes, 33 watts din. So yes, 33 watts fast charging naman din ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. Meron tayong brick ng 33 watts dito. Meron tayong Type-C cable. C to A siya. And wala na, yun lang naman. Very basic lang naman yung inclusions dito sa smartphone na to. Ang tanong, tingnan natin kung nandito ba si Maring Jelly Case. So meron tayo ditong warranty card. Meron tayo ditong safety information.
Nandito si Baby Simi Jack Tool. And ang maganda dito mga J-Vlog, medyo upgraded na rin ang mga jelly case ngayon dahil medyo maganda na rin ang jelly case ng Xiaomi Redmi Note 14 4G, which is hindi siya transparent pero jelly case din siya. So ayan lang naman yung inclusion ng box, very simple lang naman. Next, let's proceed doon mismo sa smartphone, the Xiaomi Redmi Note 14 4G. So ito siya mga ka-J-Vlog. Tignan na natin itong color na to, which is yung ocean blue. So in 3, 2, 1. Bebem! So ang ganda, no? Blue na blue siya. So okay, nare-resemblance ko dito yung design ng Xiaomi Redmi Note. Ano ba yun? Yung ganitong design parang nasa 14. Ay hindi, nasa 12. Xiaomi 12 ba yun? O Xiaomi 13? Basta ganon. Sa Xiaomi 12 ata. Ganito yung design. Ang ganda, no? So matte. Polycarbonate. Pero maganda yung ano, yung camera module niya. Triple rear camera system. Solid. 108 megapixel to. And an entry level smartphone siya. At ano siya, box type din naman, matte finish overall. Dito sa right side, meron tayo dito ang power button and yung volume rocker. Sa taas, marami tayong ganap like the microphone, IR blaster, 3.5mm headphone jack, and a secondary speaker grills. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is the SIM tray, microphone, Type-C at speaker grills. Ang magandang balita dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G is punch hole display na po itong smartphone na to. So, ayan. Sinet up na rin natin tong smartphone na to. Try natin si Maring Jelly Case. So, ito si Maring Jelly Case. Medyo upgraded na rin si Maring Jelly Case. Ayan. So, tingnan nyo naman yung smartphone. Napakaganda. And, ito yung ating screen. Ayan. 120Hz. Let's check yung natira niyang storage out of the box. Kung ilan na lang. So, yung storage niya na nagamit is 21.7 GB. So, available storage is 106 GB out of the box. So, medyo malaki na yung nakain storage niya. Especially the HyperOS. So, 20 plus GB na agad yung nakain. Agad sa OS pa lang yan. Kaya, again, 120 GB is the best option na talaga or the minimum storage na pwede natin maggamit ngayong 2025, especially when it comes sa mga ganitong price tag. Next is of course yung refresh rate. Let's check. So, yun nga, capable siya. Tingnan natin kung up to or we can set it talaga sa 120Hz. So, yun, good thing is nakaset talaga siya for 120Hz screen refresh rate. Ayan. So, super smooth naman itong Xiaomi Redmi Note 14 4G. Ayan siya. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating unboxing and hands-on dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, ang pinaka-main question, kung maganda nga ba itong smartphone na to? Or, syempre, share ko muna sa inyo yung first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. First, dito muna tayo sa overall display na itong smartphone na to. Good thing dito sa smartphone na to is malaki yung screen size niya. 6.67 inches, punch hole, and 120Hz siya. So, ang maganda rin dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G is Full HD Plus 1080p na siya. So, hindi siya HD Plus 720p. So, higher resolution with punch hole display na itong si Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, when it comes sa display, all goods naman itong smartphone na to. Next is yung kanyang operating system. Again, itong smartphone na to is nasa Android 14 pa lang siya with HyperOS 1. Pero syempre, it's early January, it's early 2025 naman. Kaya there's a possibility yung mga bagong labas na smartphones ay ganyan po talaga yung mga OS. Pero malaking chance na ma-update dito sa HyperOS 2 and Android 15. Next, sa camera itself, sa camera niya is maganda. Nagpakita na rin ako ng photo samples ng Xiaomi Redmi Note 14 and okay rin naman yung camera netong smartphone na to mga J-Vlog. Malinaw din naman siya and even yung kanyang video quality is up to Full HD 1080p up to 60 FPS naman itong si Xiaomi Redmi Note 14 4G. Next, sa design is outstanding naman, entry level pero
Very elegant naman tignan nitong smartphone na to. Lalo na yung camera module, ang gandang hawakan. Very smooth naman yung kanyang camera module dito. So, okay naman yung design nito for me. Next, sa speakers, dual stereo speakers, a good addition of course sa mga entry-level smartphones today. Tapos, yung battery niya, napakalaki na rin. 5,500 mAh battery capacity sa isang smartphone is sobrang okay yan. Lalo na, ngayon is nagbe-beyond 5K na sila, which is good addition. And again, 33 watts fast charging is, I think, yan na rin na best fast charging rate sa mga ganitong price tag. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog, sa RAM at ROM. Sa RAM at ROM nito, pinaka-minimum is 6GB 128. And I think that is a very reasonable naman sa kanyang price tag na around 8,000 pesos. 6GB of RAM is a minimum RAM na rin na pwede natin magamit. Pero yun nga, ang magandang balita, pag binili nyo to sa online, napakamura, 6,000 pesos lang. Or 6 plus. So okay rin naman ang price tag ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. Very affordable. And yung chipset niya is syempre, powerful yan din sa entry-level segment mga ka-J-Vlog. MediaTek Helio G99 Ultra. You can play modern games today dito sa smartphone na to nang walang kahirap-hirap. So, yon ang ating unboxing and hands-on dito sa Xiaomi Redmi Note 14P. So, kung interested kayo dito sa smartphone na to, hanggang meron pa siyang freebie na smartwatch, kunin nyo na yan. Add to cart nyo na yan. Ilalagay ko po yung link nito sa description box.